Okay, everyone, this is Attorney Aldrin, and in this video, pag-usapan natin yung estate tax amnesty. Paano ba mag-a-apply nito? Paano ba makaka-save dito? Ano bang benepisyo natin dito at paano pa natin mapapababa lalo yung ating buwis na babayaran? So, una nating pag-usapan ano ba yung estate tax? Ano ba yung buwis na yan, Attorney Aldrin? So, uh, ang estate tax ay isang buwis sa pagpapalipat nung nung ari-arian, okay, nung namatay papunta dun sa buhay. Okay? So, kapag meron tayong nanay o kaya meron tayong tatay na yumao na, tapos syempre may naiwan silang ari-arian, meron silang naiwan na condominium, di ba? Meron silang naiwan na palayan, di ba? Meron silang naiwan na mga lupa-lupa diyan, meron silang naiwan na sasakyan, usually real property, and at the same time personal property din, di ba? Yung mga sasakyan, cash, shares of stock, di ba? Shares sa mga korporasyon, etc., etc. Ngayon, itong mga ari-arian nito, okay, ni nanay, ay nakapangalan pa sa kanya, di ba? So ang objective ng estate tax is para malipat yung ari-arian ni nanay na nakapangalan pa sa kanya, para malipat sa atin, okay? Para malipat dun sa kanya mga tagapagmana, which is yung surviving spouse, kung meron pa, yung kanyang mga legitimate children, yung mga anak, ganyan. At kung siya naman ay hindi nag-asawa, okay, siya naman hindi nagkaanak, then yung kanyang mga kapatid. Okay? Kung yung iba namang kapatid ay yung ibang kapatid ay yumao na rin, then yung pamangkin bababayan. So, yung mga tagapagmana, sila yung entitled dun sa ari-arian nung namatay. Ngayon, yung estate tax, okay, yung estate tax yung tulay. Okay, yung estate tax yung tulay. So, dito sa yumao nating mahal sa buhay at dito sa buhay, paano mo ililipat ngayon yung ari-arian niya papunta dito sa inyo? Yan yung estate tax. Kasi bago natin mapalipat yan, di ba? Bago mo mapalipat sa Register of Deeds yung real property na minana ni nanay. O kaya yung mga shares of stock ng korporasyon. Okay, bago mo mapalipat yan papunta sa inyo, ay magbabayad muna tayo ng estate tax. Okay? So, ang kagandahan ng estate tax amnesty law natin, originally hanggang lang siya, hanggang June 2021. Okay, kasi ang bilang niyan June 2019 eh. So 2 years, June 2021. However, meron tayong bagong batas, ang Republic Act 11569, na kung saan ini-extend ng gobyerno yung estate tax amnesty hanggang June 14, 2023. Attorney, medyo malabo pa ho eh. Ano ba ibig sabihin ng estate tax amnesty na sinasabi mo? Okay, ganito po, paliwanag ko. Doon kasi sa lumang batas, kapag ikaw ay magpapalipat ng ari-arian mula doon sa namatay papunta doon sa buhay, meron tayong tinatawag na graduated tax schedule. So merong 5%, merong 8%. By the way, putulin ko lang sandali yun. Itong estate tax amnesty na to, ito yung magiging effective, okay, kung yung yumao natin ay namatay June 2017, December 31, 2017 pabalik. So 2015 or 2012, 2009, 2008, 2005 pabalik. Bakit mo nasabi, Attorney Aldrin? Kasi January 1, 2018 up to the present time, ang iiral na yung train law. Okay, doon sa train law 6% yan, flat. Ngayon dito nagkakaiba. Kapag yung namatay, yumao December 31, 2017 pabalik, merong graduated tax schedule. So instead na 6% lang, merong 5%, merong 8%, may 11%, 15%, 20%. Na buwis buwis 'yon babayaran mo.
bago mo papalipat, hindi ka papayagan ng BIR na malipat mo yan, hindi may issue yung certificate authorizing registration unless and until mabayaran mo yung estate tax. Unless and until mabayaran mo yung tapat na buwis. Okay, so all in all, up to 20%, di ba malaki? Di ba parang 1/5 na? So kung ang net estate mo is di ba? Kung may 10 million yan, medyo malaki yung buwis, ano? Medyo maliit yung mapupunta dun sa mga tagapagmana. Ngayon, kaya inextend ng gobyerno ito, yung estate tax amnesty, para within this window, mula ngayong araw, o actually mula nung natupad yung estate tax amnesty law, no, hanggang June 2023, pwede ka mag-avail ng estate tax amnesty at ang babayaran mo lang, ang magiging tax liability lang ay 6%. So instead na up to 20%, 6% lang. Di ba malaking savings yon? So very advantageous at dapat asikasuhin na. Dapat asikasuhin na ngayon pa lang, di ba? Dapat i-take advantage na natin itong batas na ito habang umiiral pa, kasi once that period lapses, ano, yung June 2023, wala na, babalik ka na dun sa lumang estate tax rate, which is up to 20%. Ngayon, kapag in-avail mo yung estate tax amnesty, 6% lang for a minimum of 5,000 pesos. So, tanong mo sa akin, Attorney Aldrin, paano ko ba i-avail yan? Okay? Paano ko ba i-avail yan? So, meron akong i-share screen. Okay? Ito yung isa sa mga, well, i-enumerate ko naman yung requirements, no? Pero ito yung requirements na, isa sa mga requirements na kailangan mong isubmit sa BIR kung ikaw ay mag-a-avail ng estate tax amnesty. Okay? So, itong mga sasabihin ko, mag-prepare ka ng 1 original copy and 2 photocopies. Again, 1 original copy and 2 photocopies. Ngayon, death certificate, di ba? Nung namatay, death certificate ni nanay, certified true copy. Tapos yung tax identification number, yung PIN ni decedent. Saka yung PIN din ng mga namatay. Okay? Estate tax amnesty return. Ito ang nakikita nyo sa screen ngayon. Ito yung estate tax amnesty return. Ito naman ay downloadable, no, sa BIR site. Yung acceptance payment form, kailangan din yan. Ito, affidavit of self-adjudication or deed of extrajudicial settlement or court decision. Okay. If there is a last will, and paliwanag natin to, no? Attorney, pinakinggan ko yung listahan mo. Sabi mo, affidavit of self-adjudication or deed of extrajudicial settlement or court decision. Eh ano ba talaga? Okay, ano ba talaga? Lahat ba yan nakalagay or, di ba? So ganito explanation diyan. Okay? Kapag yung yumao mo, okay, kapag yung yumao, isa lang yung tagapagmana, okay, pag yumao, si nanay, walang naiwang surviving spouse, wala kang naiwang ibang kapatid, o kaya wala ka talagang kapatid, ikaw lang ang only child. Wala nang ibang tagapagmana si nanay. Ang gagamitin mo, affidavit of self-adjudication. Okay? Kapag iisa ang tagapagmana, affidavit of self-adjudication. Ngayon, attorney, paano yung deed of extrajudicial settlement? Ngayon, dito papasok yung maraming tagapagmana. Kunyari namatay, marami kayong magkakapatid, ano? Marami kayong magkakapatid, tapos yung iba mong kapatid namatay na, yung iba buhay pa, sa surviving spouse nandyan pa. Ngayon, lahat ng kayong magkakapatid at yung surviving spouse, lahat kayo tagapagmana ni nanay. Okay, lahat kayo mag-execute kayo ng extrajudicial settlement. Lahat kayo pipirma kayo diyan. Ang sino man na hindi pumirma diyan, kahit isa lang, ang hindi pumirma diyan, walang bisa ang extrajudicial settlement. Magpapabalik-balik lang kayo, may hirapan kayo, magkakaroon kayo ng maraming problema. So ang
proseso dito, gagawa kayo ng kasulatan kung paano nyo hatiin yung ari-arian ni nanay. Okay? Ito po yung ari-ari na nanay. Meron po siyang property sa Malabon, meron po siyang house and lot sa Bacoor, meron po siyang warehouse sa Binyan, Laguna. Okay, meron po siyang condominium sa Makati. Yan, paghahati-hatian 'yon, depende na sa inyo kung ano yung gusto niyo, no? Pwede kung gusto niyo. Si tatay wala nang mapupunta sa kanya kasi sabi niya, oh sige, sa inyo na yung anak, ako matanda naman at di ko na kailangan ng ari-arian pa. Sa inyo, ipapamana ko na sa inyo yan, di ko na kailangan. So, pwede rin yun. Hanggang mangyari, magkakaroon ng renunciation, magkakaroon ng waiver ni tatay papunta sa inyo, mga magkakapatid. So, yun yung extrajudicial settlement. Ngayon, nakalagay pa isa, attorney, sabi mo kanina, or court decision. Ibig sabihin nito, kapag si nanay ay merong huling habilin, okay, whether notarial will yan, yung notarial will, isang huling habilin, humarap sa notaryo publiko, may 3 subscribing and credible witnesses. Notarial will. Or, pangalawang kind, no? Holographic will. Walang witness, entirely written, dated, and signed by the hand of the testator. Ito isinulat, pinetsahan, okay, and pinirmahan ni nanay. Walang ibang testigo. So, yun yung holographic will. Ngayon, saan papasok yung court order? Okay, kapag meron kasing huling habilin, bago ito makapagpamana, ito ay muna dadaan sa probate proceedings. Ito ipapakita niyo sa korte. Okay, sasabihin niyo, ito po judge, ito po yung huling habilin ng aking nanay. Ito po isang notarial will, ito po yung may 3 credible witnesses. Okay? Yan yung probate proceedings. O kung holographic will yan, syempre medyo mas I believe medyo mas mahirap patunayan yan kasi you have to establish yung signature, you have to establish the handwriting, you have to establish na she was of sound and disposing mind at the time she made it, etc. etc. So, kapag ikaw ay may pag si nanay ay may huling habilin, pinrobate mo sa korte, sabi mo, ito po, Your Honor, ito po ang huling habilin ng aking nanay. Sabi ni Judge, okay, sige, kung anong nais ni nanay na nakasulat dyan sa huling habilin na yan, ipamahagi na yan sa tagapagmana. Mag-i-issue siya ngayon ng court order. Okay, ito na yung court order na requirement. So, balikan natin, no? Affidavit of self-adjudication, kung nag-iisa ka lang, extrajudicial settlement kung marami kayong tagapagmana at walang huling habilin, at court decision kung mayroong huling habilin after probate. Okay? Kailangan din ng certification of the barangay captain of the last residence. Okay? At yung family home kung saan located yun. No? Claims against the estate kasi pwede ito i-deduct. Kung meron kang proof o meron kang mapapakita na contract of loan, yan. Meron kang mapapakita na notarized promissory note, pwede maging deduction yan. Later, explain ulit natin. Proof that the property was previously taxed, pwede rin i-deduct yan. Okay? Transfer for public use, pwede rin i-deduct yan. Okay? And at least one valid government ID of the executor or administrator. Okay? If there's no executor or administrator, the heirs, transferees, beneficiaries, or authorized representatives. So yan yung mga requirements, no, kung ikaw ay mag-a-avail ng estate tax amnesty. Okay, stop share. Okay. So sabi mo kanina, Attorney Alden, meron ko pang isa pang babanggitin sa amin besides doon sa 6% na yan na mas makakatipid pa. Okay? Mas makakatipid pa. Ano ba yon? Okay? Ibig sabihin nun, apart from doon sa 6%, no? Apart from doon sa 6%, meron ka pang pwedeng i-deduct doon. Okay? So, for example, meron kang
funeral expenses. Okay, merong standard deduction 1 million. Family home, pwede i-deduct yan. Okay? Actual medical expenses, etc. etc. So paano nag-work, Attorney Aldrin? Paano nag-work? So bigyan kita ng example. No? For example, ang naiwan ni nanay is sa condominium, lupa sa Bacoor or warehouse, kotse. So merong value yan, di ba? Gross estate. Ngayon, yung gross estate na to, hindi mo pa diyan ipapag ano yung 6% na estate tax. Hindi mo pa diyan gagamitin 'yon. Gross estate pa lang 'yan. So, yung gross estate na 'yan, bawasan mo ng family home, okay? Bawasan mo ng actual funeral expenses, bawasan mo ng medical expenses, bawasan mo ng standard deduction na 1 million. So, yung nasa ilalim nun, yun yung net estate, yun yung ibabangga natin dun sa 6%. So, kung ano mang computation yan, yan na yung babayaran nating buwis. Okay, so once mabayaran mo na yung buwis, i-issuean ka ni BIR or ni Kawanihan ng Rentas Internas ng Certificate Authorizing Registration. Okay, or CAR. So, pagkatapos niyan, then proceed for titling ka na kung lupa yan or proceed for transfer na yan kung yan shares of stock yan sa isang kumpanya, etc. etc. So, yun yung summary ng how to avail estate tax amnesty and at the same time save by using deductions. Okay, so I hope that you were able to learn something in this video, and if you have any more questions, please let me know by putting it in the comments below. So sagutin natin yan. This is Attorney Aldrin and thank you.